Libre ba talaga ang BSAT? Part 2. What's up, future pilots? Nasagot ko na ang ibang frequently asked questions sa part 1 ng video na ito. Kagaya ng, free tuition ba sa PhilSCA? Yes. Free flight training? Yes. How many students are accepted into BSAT? 60 students per batch or year level? Is it hard being a BSAT student? Yes. What requirements do I need to pass? What licenses can be obtained? Duration of the course? And can other students from other courses be included in the free flight training? Can a college graduate still enroll? Para sa part 2 ng video na ito, sasagutin ko ang mga tanong na nakafocus sa flight training mismo at sa kabuuan ng kurso. I-update din natin ang sagot sa naunang video since may mga nagbago o nadagdagan sa mga kasagutan doon. Number 1. Ano ang mga babayaran kung libre na ang tuition at flight training? Ang babayaran mo na lang ay personal expenses such as medical tests, exam fees, and personal equipment kagaya ng headphones, kneeboard, at ground school materials. Ito, yung headphones ko, ako yung bumili nito. Hindi siya kasama sa binabayaran per student. So, ito ay isang David Clark headset, DC headset. So, yung presyo nito nagre-range from 21,000 to 26,000 kapag brand new. So, hindi lang yan, no? Meron din tayong mga materials sa ground school at pati sa flight training mismo. Kailangan din yun. At hindi siya kasama sa libre. Binabayaran yun ng estudyante. At least dito sa batch namin, ganun yung sistema. Mga libro kagaya ng Visualized Flight Maneuvers Manual. So, dito nakapaloob yung mga maneuvers na kailangan mong ma-master as a student pilot as you progress through your flight training. So, dito nakapaloob yun. Also, the Pilot's Operating Handbook for C-152 or your Cessna 152, yung aircraft mo. So, it can be a Cessna 152 or a Cessna 172 depending on what aircraft you'll be flying. So, syempre, kailangan na kailangan to. Isang essential na dokumento ito para lumipad. Kailangan may POH sa aeroplano at all times. Meron din naman sa aeroplano, pero syempre, dapat may personal copy ka kasi pag-aaralan mo din to eh. Ito ang isa sa mga pinaka-crucial na learning materials na kailangan mong pag-aralan kasi ito yung specs ng eroplano mismo eh. Yung operating systems, nandito lahat yon. So, very very crucial information siya na need maaral at malaman ng isang student pilot. Ito naman, yung private pilot handouts, PPL handouts namin sa ground school at pag-aaralan nyo yan, ganito kakapal. Pag-aaralan to sa grounds or ground school bago kayo lumipad. Babayaran din to. This is 500 pesos. Yung POH, 500 din. Yung VFM, pwede kang bumili, pwede ka din magpagawa. Actually, lahat ng materials, pwede kang bumili. Pwede kang magpagawa. Meron naman sa internet, di ba? Ngayon, lahat nasa internet na eh. You can get it online, PDF, i-print mo ito. Soft copy, pinaprint lang din namin sa kaklase ko. Pero yung handouts, bibilin talaga siya sa fast. Ano pa ba yung ibang babayaran? Syempre, yung personal expenses mo, yung dorm, transpo, pagkain mo. Syempre, mamatay tayo. Pilot essentials. Dito sa Lingayen, sobrang init. So, eyeglasses, uniform, at kapag tapos ka na sa solo flight mo, syempre, yung wings mo and yung bars, ikaw din bibili nun. Hindi siya binibigay. Medical fees, medical exam fees sa CAAP, licenses, and yung CAAP exams na need mo i-take bago ka makakuha ng lisensya. So, ayun, lahat yon hindi yon libre, babayaran mo. Suma total siguro, give or take, around 50,000 lahat na yon. Depende din kasi sa mahal ng materyales na bibilin mo. Kasi meron at meron namang option na hindi ka mahalan. Kahit yung headset, mahal na actually itong 23,000 headset. Merong mga aviation headset na 12,500 lang. Meron din around 15,000 lang. So, depende talaga sa budget mo, pwede kang humanap ng mas murang option. Number 2 question, ilang students ang pinapapasok? So, nagbago na din ito, no? Currently, 20 to 30 students per batch na lang ang pinapapasok sa BSAT. It might soon be adjusted to number of students per region. So, sa ngayon kasi, yung sistema ng application, syempre, open sa lahat. Kahit saang region ka galing, pwede kang mag-enroll. So, mali yung concept ng karamihan, ano, na, taga Luzon lang naman kinukuha nila, taga Pasay lang naman kinukuha. No. Ako, personally, I am from Bacolod, Negros Occidental. So, yeah. Right now, 20 to 30 students na lang. Bakit? Hindi ko alam. That is not in my scope of knowledge, no? That is for the admins of the school to answer. Pero yeah, before 60 students kami sa per batch maximum
Hindi maximum, actually 64 pa nga kami sa year level namin, sa batch namin. But gradually, sa lower year namin, sa mga third year ngayon, 50, less. Then, sa next batches pa, naging 30. Ngayon, yung second year na, mga estudyante ngayon, nasa 20 lang sila noon. 21 or 22 students if I remember correctly. Question number 3. Saang flying school ginaganap ang flight training? Currently, sa batch namin, at sa higher batch din namin, Fast Aviation Academy ang nagpo-provide ng flight training namin. Ito ang detailed costs ng BSAT. So, yan, papakita ko na lang yung COR ko. That's for every year, for the flight training itself. Yan ang amount na binabayaran ng gobyerno per BSAT student, no? So, as you can see, napakamahal, malaki siya. Kaya, maiintindihan mo din kung bakit mataas yung application threshold. Number 5. Okay lang ba malabo yung mata? So, 300 na grado correctable to 2020, okay yun. Number 6. Study now, pay later ba ang BSAT? No. No, it is not a study now, pay later program. That's for cadet programs, kagaya ng Cebu Pacific Cadet Program, diba? Ayun. Yun yung cadet programs, yung study now, pay later. Ang BSAT, or Bachelor of Science in Air Transportation, ay isang kurso sa kolehiyo. It's like any other college course, pero may kasamang flight training. Kapag graduate ka, may natapos kang bachelor's degree na 4 years, plus may natapos kang 200 hours na flight training. Yun. So, itong dalawang to makukuha mo pag graduate ka ng BSAT. At hindi siya study now, pay later program kasi hindi ka naman bibigyan ng trabaho pagkatapos nito. It simply is a college course. So, connected na din sa tanong na to, no? Number 7, may return service ba yung BSAT? Kasi diba libre siya tapos yung gobyerno yung nagbabayad? The answer is no. There is no return service. Walang bridging program to an airline company pagkatapos ng BSAT. Wala siya guaranteed na may slot ka sa an airline pilot pagkatapos kagaya ng cadet program. No, it's not like that. Because as I said nga, it's a college course simply that has a flight training. Pero libre ito. Yun yung kagandahan sa BSAT. Ang masasabi nating downside or cons nito is, syempre, wala kang sure na trabaho pag graduate ka dito. So, diniscuss ko tong mga to sa isang video ko way back noon, no? If you wanna dive more into this topic, check this video out. Diniscuss ko dito yung pros and cons ng BSAT. If you wanna check that out, click this link and it will take you there. Question number 8. Paano ang proseso ng BSAT? So, ganito nangyayari yung BSAT. Una, tatapusin mo lahat ng academics mo, lahat ng pinag-aaralan sa parang isang normal na college course. That is 2.5 years. So, tatapusin mo lahat ng units mo, lahat ng subjects mo. Once natapos mo yun, ito turn over kayo sa flying department. Yun yung namamahala sa mga BSAT student at sa proseso na tatahakin nila kapag ito-transfer na sila sa flying school. Once na turn over na yung BSAT students, mapupunta ngayon sila sa flying school. Before sila magsimula ng ground school, gagawin yung physical and discipline training. I've made a video about that too. You can watch it here. Click this link. So, bago kami mag-ground school, nag-undergo kami ng physical and discipline training under the Philippine Air Force, which supervised this training. Then after that, we finished our medical exams and prepared all the documents necessary para magsimula ng flight training namin at ground school. Then, nagsimula na kami ng ground school namin sa FAST for PPL. Then, after we finished that, all phases of ground school, we went to Lingayen, which is where Fast Aviation Academy conducts their flight training. So, ngayon, dito kami sa Lingayen and we are flying and finishing our private pilot course. So, I just recently finished my first solo flight. Abangan niyo, I will make a vlog about that one and I'll be sharing my experiences and let you guys know what to expect as well as you go through this journey of being a pilot. So, once natapos mo lahat yun, no? PPL, CPL, instrument rating, multi-engine rating, kapag natapos mo lahat yun yung nakapaloob sa flight training phase ng isang BSAT student. Natapos mo na ang ACADS phase at flight training phase ng BSAT. After that, gagraduate ka na as a BSAT student. So, tapos ka na sa PhilSCA, tapos ka na sa flight training mo. You now have those two elements na pwede mong makuha sa BSAT, yun yung degree mo and yung flight training mo na may 200 hours. So, pag nakuha mo yun, graduate ka na. Yun, ganun ang proseso ng isang BSAT student. Stay tuned and subscribe for more aviation content. Always remember, future pilots, dream big, aim high, and go follow your dream.